Tuwing Pasko, usong-uso ang pagbibigay ng aginaldo pero paalala lang po mga kapuso, papalitan na ang mga hawak ninyong lumang disenyo ng pera dahil simula sa January 1, 2016, hindi na po yan pwedeng gamitin. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ms. Grace Malik, ang Deputy Director ng Currency Issue and Integrity Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga, Ms. Grace! Magandang umaga, Susan. At syempre, ito po, kapag sinasabing wala nang halaga yung mga lumang pera o yung new design series na inilabas noong 1985, ibig sabihin ba nito, Ma'am Grace, hindi na siya pwedeng gamitin sa anumang transaksyon? Sa anumang transaksyon, hindi na siya pwedeng gamitin. So, starting January 1. Starting January 1, 2016 until December 31, December 31, 2016, ay hindi na siya pwedeng gamitin na pambili, pambayad ng kung ano man, no? Pero ito ay pwede pang papalitan sa mga bangko at sa Bangko Sentral. So, yung ngayon, kasi magpapasko na, Ma'am Grace, di ba? Yung iba, binibigay na papasko, ginaldo, pera. Ano yung dapat nilang gawin para mapakinabangan nila, magamit nila yung pera na natanggap nila? Oo, dapat papalitan nila ang pera nilang mga luma. Saan bangko? Meron bang particular na bangko o kahit ang bangko? Thrift bank, rural bank, savings bank, rural bank, commercial bank, lahat ng bangko. So walang pwedeng tumanggi? Walang pwedeng tumanggi. At para naman doon sa mga OFW na may hawak na lumang pera, anong pwede nilang gawin, ma'am? Ang mga OF natin, overseas Filipinos na hindi makapunta dito sa Pilipinas during the exchange period, pwede silang mag-register sa ating website, sa BSP website. No? Kaya lang, ang window niyan, magbubukas lang October 1, 2016 until December 31, 2016. Okay, so ang pagre-register. 1 year to register? No, 3 months to register. But then, ang pagpapalit nila, 1 year after the date of registration. Okay. Pwede sila. Okay, ma'am, eto na. Medyo marami pa akong nalilito, no? Ano, ma'am, paano malalaman kung anong bagong pera na magsa-circulate, dapat gamitin sa 2016? Eto, nakikita natin. Ma'am, kayo na nga, ano ba yung mga distinctive marks makikita natin? Ito ang ating lumang pera. Ito luma? Lighter ang kulay niya. Ito makikita mo vibrant. Masyadong matingkad ang kulay ng bago nating pera. Ang denomination, ang mga value ng lumang pera ay mas maliit, mas malalaki yung bago nating pera. Okay. So pag dito pala, pag tinignan mo yung value, yung denomination value, mas malalaki. Madali na malaman, bago pala ito. So kahit yan ay nakuyumos na sa palengke, binayad na. Malalaki ang value, bagong pera yan. Okay. Maliban doon, ma'am? Tapos yung window security thread ng luma, ito yung security feature niya, no? Manipis dito sa luma? Ito mas makapal. Kitang-kita, di ba? Ito yung seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung lumang seal ng Bangko Sentral, ang nakikita natin sa luma, ito yung horizon with 3 stars. Na iba-iba kulay dito. Ito, isang kulay, blue. Bagong seal ng Bangko Sentral, blue na eagle. Sa lahat, makikita mo yon. At meron din siyang seal? At meron siyang seal na Philippine Republic na hindi mo makikita dito sa lumang pera. Sa mga luma. At bukod dyan, ito ma'am, ito yung serial number niya. At ang serial number na luma, pantay-pantay. Samantalang yung sa bago, lumalaki. From smallest to biggest. Okay. So, yan yung mga pagkakaiba nung lumang pera na starting January 1, 2016 ay hindi na pwedeng gamitin. Pwede lamang papalitan sa Bangko Sentral. Kaya lang po, i-remind natin, Susan, by January 1, 2017, hindi na siya pwedeng gamitin at hindi na rin siya papalitan ng mga bangko. Wala na, totally. Wala na siyang value. Okay, so saglit lang, briefly ma'am. Ito naman, ito yung nasa babaho natin, ito yung sample ng genuine at fake. Ano ba yung madaling makakitang difference yan, ma'am? Ang genuine, pag sinalat natin ito dito, may mararamdamang kaligas-gas, no? Rough. Samantalang ang sa counterfeit, yan. Smooth, makinis. Tapos maganda, malinis, malinaw ang mga mukha ng tao dito. Hindi. Parang mga haggard ang... At tapos yung seal ng haggard. Ay, baka ginasa sa makatakot-takot. Haggard talaga, fake yan eh. Haggard. Pagod. Pagod ang itsura. Dahil madumi, no? Madumi kasi ang itsura niya. Saan talaga pag fake, medyo natetense ka eh, di ba? Baka habulin ka. Ito yung seal nyo, ito mas matingkad sa genuine. Kung minsan, hindi masyadong makikita dito. Itong security feature na ito, yung sinasabi nating OVD patch. Ito, no? Pag tiningnan mo kasi ito'y makintab at saka sa gitna may makikita kang element.
Yung halimbawa dito, yung clam. Yung So, clam, at makikita your sa ilaw. end, at your point, Kitang-kita. red siya. Anong kulay nito? Red? Sa'yo. Tapos green yung paligid. Ikutin mo lang siya na 90 degrees. Yun pa rin. Yung red naging green, yung green naging Ito isa red. lang. Isang Ito, kulay lang. walang pagbabago ng kulay. Makintab lamang. Oh, yan kasi, nako, mag-ingat ho tayo dahil pag ganito magpapasko, marami nagsisirculate na peking pera. Siyempre, sinasabay nila doon sa maraming pera yung mga tao. Hindi na sila masyadong conscious sa pag-identify kung fake o hindi. Maraming salamat, Miss Grace Malik ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Good morning, Merry Christmas po sa inyo. Good morning, Merry Christmas, Thank you so Susan. much for coming over. At babalik po kami. Diyan lang kayo.